Ito mga kababayan, mismong inaanak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ronald Cardena at tama ang inyong narinig, inaanak ni Pangulong Marcos, hindi na nakapagtimpi bumanat ito na bilang ikaw ang #1 decision maker sa bansa, dapat talagang malaman ng bayan kung totoong nagpupulvoron ka o hindi, pati mga tumatakbong pagkasenador, congressman at lahat para sa Mayo 2025 eleksyon binanatan ito ni Cardena. At wag na natin pagtagalin pa, courtesy ito sa SMNI News. We're losing the public trust. Gusto lamang malaman ng mga Pilipino kung nagda-drugs pa ba ang ating head of state, ang ating Pangulo at ang ating Commander-in-Chief. At maipapakita ito through a hair follicle test. Yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na wala itong kaugnayan sa public office is a public trust. Mali. You are losing the public trust. Gusto lamang malaman ng mga Pilipino kung nagda-drugs pa ba ang ating head of state, ang ating Pangulo at ang ating Commander-in-Chief. At maipapakita ito through a hair follicle test. Yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na wala itong kaugnayan sa public office is a public trust. Mali yun. Kaya ka nga ibinoto kasi pinagkatiwalaan lahat ng pangako mo sa bayan, di ba? Isang pangako dyan 20 pesos na bigas. Na ngayon, kalagitnaan na ng termino, wala pa rin. At mukhang hindi naman mangyayari. So, chinecheck ng taong bayan kung yung bang ibinigay na pagtitiwala, yung bang ibinigay na public trust, talaga bang worthy pa ibigay, di ba? Kasi nga, you are occupying the highest public office and you are losing the public trust because of so many decision makings that you are doing. So ang pinaka #1 dyan na gusto rin malaman ng taong bayan, kung drug addict ba ang naiboto naming presidente ng Pilipinas. And that only can be disproved through a hair follicle test po. So dapat po mag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay hinihiling na ng napakaraming milyong-milyong Pilipino po. Aming pangako na babaguhin, kung yung sarili mo pala hindi mo mabago, nagda-drugs ka pa pala, di ba? At ang dami-dami mong bisyo. So paano mo mababago yung bayan mo at ang bansa kung yung sarili mo hindi mo mabago, hindi mo nga maamin na ikaw lulong na sa droga. Alam niyo, sentimiento ngayon ng mga Pilipino ay nagbalikan na yung mga durugista at kriminal sa ating bansa. Nakita ninyo, merong 1-year-old pinupugutan, 6 years old pinupugutan, 2 years old hino-hostage, 8 years old ginagahasa kahit bedridden. Napakaraming kriminalidad uli ngayon na nakikita ninyo in broad daylight, tanghaling tapat, umaga, maraming tao. Ito ay kagagawa ng mga drug addict dahil hindi na nila matansya ang sitwasyon, ang kanilang decision making ay talagang bangag na, high on drugs. So kung ganyan ang takot ng ating lipunan sa mga ordinaryong drug addict lang sa daanan, what more if we put drug addicts in government positions? Isipin ninyo, kung yung general ninyo ay drug addict, kung yung mayor ninyo ay drug addict, kung yung presidente ninyo ay drug addict, what more? It will affect not just the safety of the people but the entire process of government dahil yung decision making ng isang drug addict ay bangag na, di ba? High on drugs nga. Hindi siya nakakapag-desisyon ng ayos. So, definitely, kung pwede lamang, magpa-drug test ang lahat ng tatakbo ngayong 2025 dahil dyan natin makikita yan Ako, bilang isang maayos na mamamayang Pilipino, kahit kailan hindi ko nasubukang magdroga, kahit kailan nga hindi ko nasubukang magsigarilyo kahit isang beses So, gusto ko rin ng aking mga kasamahan sa gobyerno, ang aking mga kalaban sa politika at sa eleksyon, ganun rin, di ba? Lagi tayo nagpapakita ng magandang adhikain para sa taong bayan, lalo na yung mga nangangampanya, ang daming pangako na babaguhin. Kung yung sarili mo pala hindi mo mabago, nagda-drugs ka pa pala, di ba? At ang dami-dami mong bisyo. So paano mo mababago yung bayan mo at ang bansa kung yung sarili mo hindi mo mabago, hindi mo nga maamin na ikaw lulong na sa droga at hindi mo na makontrol ang paggamit ng droga. Dapat lahat ng kandidato ngayong 2025 ay kung pwede lamang ay magpa-drug test para makita natin, kasi yung pinapakita nating pagharap sa taong bayan,
babati ka lang, mambobola ka lang, yun lang ang nakikita ng taong bayan. Pero kapag ikaw nagpa-drug test o drug hair follicle test, doon makikita ng taong bayan kung totoo ka ba na ikaw kaya mong baguhin ang bansa kasi ang sarili mo hindi mo mabago, drug addict ka pala, di ba? Samantala, Vice President Inday Sara Duterte, kinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections dahil daw ito sa nangyayari ngayon sa bansa. Kinukonsidera ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo sa 2028 presidential elections dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Sa pahayag nito, Attorney Sal, sinabi ni VP Sara, and I quote, "I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan. Dapat ayusin, dapat paguhin, kailangan maging competitive tayo sa buong mundo na pag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yon." Sa tingin mo, Attorney Sal, sa naging pahayag na ito ng ating Vice Presidente, mas lalo ba siyang iipitin ng mga galit sa kanya at ayaw sa kanya na tumakbo siya sa 2028? Wala nang pang-ipit inipit na So, there's nothing they can do more harm. Ginagawa na nila. Tayo naman, mabuti naman kasi alam mo kung sa totoo lang, kung tumakbo siyang presidente at hindi siya nag-slide at kung lalo na kung ang vice presidente si Pangulong Duterte, wala sana tayong problema ganito. Pero nandiyan na yan may remedyo pa rin. Ang remedyo, takbo siya sa 2028.